muli sa bawat isa. Minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoong Yesus bilang papuri at pasasalamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kadakilaan bawat araw. Ang Panginoon ay hindi nagkukulang. Kahit tayo nagkukulang sa Kanya. Amen? Salamat po sa klase ng pag-ibig. At yan po yung ating tinatalakay ngayon. At ngayong araw po ay pagtatapos natin sa pag-aaral ng about genuine love. Amen? About God's love. God's love is genuine love. Amen? At tunay nga, no? Sa araw na ito, once again, let us learn continually and know what is genuine love is. Ano ba yung genuine love is? Amen. Amen. Ako po'y naniniwala, hindi lang ito para mapakinggan natin, maunawaan natin, but God wants us to be influenced. Amen. God wants us na yung ating pag-ibig sa Kanya ay maging genuine din. Yan po talaga yung pinaka makikita natin. And alam nyo, napaka halaga nung pagpupuri natin ngayong umaga. Amen. Doon sa ating pong mga awitin, sabi nga doon, what can separate us from the love of God? Sa palagay po ninyo, ano ba yung makakapaghiwalay sa atin sa genuine love na ito? Amen? Amen. Sabi ni ating teacher, no? Ay wala. Amen? Amen? Pwede natin sabihin, sin, pero makasalanan pa lang tayo, minahal na tayo. Amen? Yan yung sinabi ng salita ng Diyos. Kaya minimeditate ko siya. Ano ba yung pwedeng makapaghiwalay sa atin sa Panginoon? Kasi sabi ko nga kanina, makasalanan pa lang, minahal ka na. Minahal na tayo. Amen? Hindi tayo minahal ng Panginoon dahil you are holy. Amen? God wants us to be holy. Pero pinakita niya yung totoong pag-ibig sa atin. And God wants us to influence. Gusto niya matutunan natin yan. Amen? At napakahalaga po niyan ng yung pinag-uusapan natin. Sabi ko ano nakaraan, ako ay naanyayahan na mag-share sa head ng mga minister head, leaders ng mga men's sa buong district. At nandyan kami sa project, coffee project nung nakaraan dyan sa San Marino, sa bagong tayong dyan, all homes ba yan. No? And nung Thursday, tinawagan uli ako, baka pwedeng, kasi mas marami. Nasa online kami, online naman na nakaraan, face-to-face yun. At sabi niya, Pastor, sabi ng pinaka-head natin sa district na Brother Romy, kung kilala ninyo. Pastor, baka pwedeng mag-share. Pwede ka bang uli mag-share? Pwede bang i-share mo uli yun? Kasi po, mineditate ko to, merong itinuturo ito, especially for the leaders. Very important ito. Kung ikaw ay leaders, manggagawa ng Panginoon, na maunawaan natin yung klase ng pag-ibig na ito ng Diyos about genuine love. Amen. Napakahalaga. Amen. And hopefully, hindi natin alam kung maidadagdag natin yan. No? Hindi siya kasama ngayon, pero yun po yung nangyari. Kaya ngayon, balikan ko yun. What can separate us from the love of God? Makasalanan pa lang tayo, minahal niya. Isang bagay na parang nakikita ko doon, if you don't believe, yun yan eh. Amen? Yun ang magiging problema. Yung kapag hindi tayo naniwala. Amen? Kaya nga, napakahalaga ng pakikinig, napakahalaga ng giving time to meditate the Word of God. Personally, dapat alamin mo yung katotohanan. Kasi sabi ng Bible, know the truth. Amen? And the truth will set us free. Amen? Kaya pag inalam natin ang katotohanan, tinuturo ng katotohanan, yung katotohanan, if we believe, ako po'y naniniwala. Kaya babalik ako doon sa let's go back to the basic na sinasabi. Amen? Kasi nung tayo hindi pa tayo makasalanan pa, narinig na natin na may mga paanyaya, lumapit tayo sa Panginoon. At isa sa itinuturo sa atin doon, di ba? Naalala niyo, kaya po yung aim and shoot, baka hindi pa kayo nakapag-aim and shoot. Amen? Yan po ay hinahandle ng ating head sa outreach. Makikita ninyo yun sa katabi ng C2S, aim and shoot. Yan po ay para sa about God's love. Amen? At ang unang tinuturong message yan is about the broken relationship restored by love. Kasi mahal tayo ng Diyos eh. May maganda tayong relasyon yung ating mga ninuno. Pero sinira yan ng kasalanan. Na broken yan. Pero dahil mahal talaga tayo ng Diyos, siya na mismo, iniwan niya ang kalangitan at bumaba sa katauhan ni Kristo. Amen? At tiniis niya ang cross para maging kabayaran, para doon maibalik lang yung relasyon na yan. Amen? At tinuturo doon, isa sa para tayo ay maibalik yung relasyon sa Panginoon, we need to, anong gagawin natin? We need to accept Jesus Christ. Amen? Kaya itinuturo doon yung coins,
There is two sides. Di ba? Pag nakita kayo ng coins, may two sides ang coins eh. Ang tawag ng iba, kara, tsaka krus. Yung iba, tao at ibon. Di ba? Sa coins. Amen? So, there is a two sides. So, ganun din. Once we accept Jesus Christ, tinatanggap mo siya not only as Savior, but as Lord. Very important yun. I really believe if you truly accept Jesus Christ as your Lord and Savior, nothing can separate us from the love of God. Kasi He give us a chance eh. Binaliwala niya yung kasalanan at tinubos niya tayo doon sa bagay na yun. All we need to do is to believe. Kaya pag hindi naniwala ang isang tao, until now, maraming taong hindi naniniwala sa salita ng Diyos, hindi naniniwala sa Panginoon. Amen? Amen? Na-influensyahan ng maraming bagay sa mundong ito. Amen? Kaya nakikita natin maraming buhay na hindi pa rin naayos ang relasyon sa Panginoon. Amen? But if you accept, paano maayos yung broken relation? Accept Jesus Christ. Amen? Tanggapin natin yung pagmamahal na ipinakita niya. We need to respond doon sa pagmamahal na yan by accepting Jesus Christ as our Lord and Savior, by humbling ourselves sa paghingi ng tawad at pagtanggap sa Kanya. Kaya po, gusto ko ma-remind tayo. Amen? If we accept Jesus Christ as Lord, not only as Savior, as Lord, anong gagawin natin? Anong dalawang tinuturo doon? Anong dinidemand doon? Submission and obedience. Kaya malalaman mo yung totoong tumanggap kay Jesus Christ. If you, sa buhay mo ngayon, talaga bang tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Pag tinanggap mo siya bilang Panginoon, as Lord, man, you need to submit your life. Doon makikita yon yung submission and obedience. Man, pag tinanggap mo naman siya as a Savior, man, we rely sa Kanya. We trust, our trust and confidence for our salvation and for all your needs, materially, physically, sa Kanya yon. Siya also ay tumatayong provider natin. He is our provider. Kaya hindi tayo dapat nag-aalala at nagbo-worry. Once you accept Jesus Christ truly as your Lord and Savior, He is your provider. Amen? And gusto ko makita natin yun yung submission and obedience. Amen? If you truly believe and accept Jesus Christ, not only as Savior but as Lord, submit. Ipasakop mo ang buhay mo sa Panginoon. Ibig sabihin nun, siya ang maging driver ng buhay. Huwag mong patakbuhin ang buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong patakbuhin ang buhay mo. Si Lord ang magpatakbo ng buhay. It is very important, kapatid. Yan ang mga totoong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon. They submit and obey. Amen? They make Jesus Christ as their master. Pag sinabing master is boss, siya masusunod, hindi tayo. Amen? Kaya pag tayo nasusunod, hindi siya ang master. Dapat siya ang master. Ano yung gusto ng Panginoon? Amen? So, hindi ko alam kung anong mga sitwasyon natin, but ilagay natin yan sa puso't isip. Yan ang mga totoong nanampalataya, tumanggap kay Jesus. Not only as Savior, but as Lord, very important. He is our master. He is our boss. He is the driver ng ating mga buhay. Kaya hindi ka mababangga. Hindi ka mapapahamak. Makita natin, pag tayo nag-drive, talagang mapapahamak. Somehow, we attempt to drive our lives. At makikita natin yan eh. Kaya hindi natin na-enjoy ang buhay. Kasi tayo nagmamaneho. Pero gawin natin si Lord ang magmaneho. Accept truly Jesus Christ as your Lord and Savior. Tayo lahat ay tumayo. Palakpakan natin si Lord. Kapatid, amen? Hey, let's go back to the basic palagi. Balikan natin. Wag natin kakalimutan yung simula natin. Bakit tayo nandito? Because we acknowledge Jesus Christ. Yung kanyang ginawa doon sa cross. And we accept Jesus Christ not only Savior, as Lord. That's why I'm not the master of this life. I'm not the boss. Hindi ako magpapatakbo, si Lord magpapatakbo nito. Hindi ako babangga, hindi ako mapapahamak. Magaling na driver si Lord sa buhay. Amen? Makakarating tayo sa dapat nating paroroonan kapag siya ang nag-take control. So, let's submit and obey. Amen? That's why He has a word. Amen? Kaya, ang totoong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, talagang there is a submission and obedience. Amen? I-check mo yan sa buhay mo palagi. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? At ito po, itutuloy natin ngayon pagtatapos natin sa pag-aaral about God's genuine love. Ito yung ating text. Yeah. Now, Jesus, John 11:5, yan lang po yung ating kinuha, pero ito po ang pinaka-text niya. Basahin niyo po yan kasi maraming story dyan. Amen. Ito po ang sabi ng verse 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. And gusto ko isama nyo dyan yung verse 33 na sinishare ko doon sa mga men's leader. Na isa sa nakita natin doon na talagang ito po, ang ating Panginoong Yesus nandito siya sa lupa,
minahal niya yung si Martha, Mary, Lazarus, yung magkakapatid na yan. And they are believers. Kaya talagang yung ma-enjoy natin ang pag-ibig ng Diyos na yan, the genuine love of God, if you believe. Amen? Do you believe? Sabi ko nga kanina, if you believe, you will accept Him as your Lord. You will submit and you will obey. Hindi pwedeng disobedience, hindi pwedeng ikaw nagpapatakbo ng buhay. Ikaw ang Lord nun. Amen? So nakita natin, ang nagmamahal talaga ang Panginoon. At makita natin yung sitwasyon nila, alam natin yung sitwasyon nila na talagang kahabag-habag yung kanilang sitwasyon. Amen? And verse 33, ang sabi doon, dahil sa kanilang kalagayan, makita niyo po yung lambot ng puso ng Panginoon. Jesus Christ, the heart of Jesus Christ was touched. Alam niyo yan? Amen? The heart of Jesus Christ was touched. Because the heart of Jesus Christ was touched, ano nangyari? He moved deeply. He moved deeply. Ang sabi doon, unlimited. Nung siya po ay gumalaw, kapatid, unlimited. Kaya makita natin ang nangyari doon. Pinarating sa kanya na ang kanyang kaibigan si Lazaro, pinarating na magkakapatid na may sakit, pero dumating doon, dahil dinatnan niya, patay na. At 4 na araw ng patay at nabubulok na. Amen? Pero nakita niyo, Jesus Christ, because He was touched and moved deeply, kahit 4 na, nabubulok na yun, nangangamoy na. Talagang it is because of love. Kaya makikita natin, talagang ibabangon tayo ng Panginoon. Bubuhayin ka ng Panginoon. Amen? Let us respond, kapatid. Let's value God's love sa buhay mo. Huwag nating kakalimutan yung ginawa niya doon sa krus. Amen? Minsan alam na natin yan, pero nawa yan ay mag-materialize sa buhay natin. Mag-penetrate yan. Maunawaan natin ang malalim yan. Amen? Kasi importante din yung respond. Amen? Yan ay panawagan ng Diyos. Amen? Sa bawat isa sa atin. Ulitin ko po, John 11:5, our text, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! We give you praise, O God. Salamat po muli ngayong umaga, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa buong linggo. Salamat po sa itinuro mo sa amin sa 2 nakaraang linggo about your genuine love. At ngayong umaga, help us continually to learn and know about your genuine love. And we know that hindi lamang para malaman namin, but you want us to be influenced, Lord. Let this genuine love be our motivation in serving you, O God. Lahat kami tinawag mo, hindi para lang lumapit sa iyo at humingi, kundi para maglingkod sa iyo. Para maglingkod sa iyo, Panginoon. At ang paglilingkod sa iyo ay pagpapala. Kaya tulungan mo po kami, bawat isa sa amin. Remind us, hindi mo kami tinawag para lumapit at pagkatapos ay wala na nangyari. Tinawag mo kami at doon magsisimula na habang nabubuhay kami sa mundong ito, ay nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Dahil tinanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas, lalo na bilang Panginoon, we submit our lives to you. We will obey you, God. We make you as our master, as our boss. Kayo nga po ang mag-drive ng aming mga buhay. Kaya pagpalaan nyo kami sa umagang ito, patuloy naming maunawaan itong genuine love na ito, Panginoon. At ito po ang mag-drive sa buhay namin, ito po ang maging motivation namin sa buhay. Muli, continue to speak to us, O God. Let your Holy Spirit move and work in the midst of us as we gather in this place. And Lord, continue to pour out your Spirit, pour out your glory. And Lord, continue to convict each one of us. Help us to learn more, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy mo ipaunawa sa amin itong genuine love na ito. At maging ganito rin yung aming pagmamahal, Panginoon. Paghariin mo itong pagmamahal na genuine love mo sa amin, sa aming mga puso, Panginoon. Hayaan mong nabubuhay kami, Panginoon, na naghahari, Panginoon, yung genuine love mo sa aming mga buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sapagkat your genuine love, Panginoon, will give us victory sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo kami ngayong umaga, katagpuin mo sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. So, tunay nga, kapatid, sabi nga doon, napakahalaga nitong genuine love na pag-aaral natin patungkol sa genuine love ng ating Panginoon. Because, once again, we all experience times of great loss. Talagang nararanasan natin yung matinding loss. Amen? At isa sa matinding kawalan o matinding failure o depression, distraction, pagkabagsak, pagkawasak, itong panahon ng COVID
sa buhay ng bawat isa sa atin, kapatid. At makikita natin ngayon na maraming tao na talagang makikita natin. Kaya po, let's grab the opportunity. As a believers of Jesus Christ, ma-value natin itong araw na ito na binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na yung buhay mo maging makabuluhan kasi marami ngayon na naghahanap ng katotohanan. Marami ngayon ang gustong makalapit sa Panginoon. Pero walang nag-guide sa kanila, kaya napakahalaga po na bilang mga Kristiyano, saan man tayo lugar, nandoon. Amen? God wants us, kapatid, na ma-share natin yung katotohanan. We share the gospel. Ano ibig sabihin nun? Pag nag-share tayo ng gospel, ikaw ay nagtatanim. Ano tinatanim mo? Righteousness. Sabi ng Panginoon, aani ka ng pag-ibig. Una na ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Amen? And tandaan natin, ang pagsunod sa Panginoon, kapatid, napakahalaga nun. There is a great reward. There is a great exaltation. Amen? Talagang, yan ang salita ng Panginoon. Hinalimbawa niya yan sa ating Panginoong Yesus kung paano niya ito pinagpala at pinarangalan. Amen? Diba? Alam natin ang ating Panginoong Yesus, matindi yung kanyang pinagdaanan sa buhay. Pero nakita natin, kapatid, amen? Dahil sa pag-ibig niya, nakita niyo po, kapag tayo na-impluensyahan, ito ang isang malaking problema somehow na maraming kahit leader na. Kapag hindi ito naintindihan, hindi ito natutunan about genuine love, very important ito sa atin. Bilang mananampalataya, tayo pa'y mamuhay doon sa genuine love na yan ng Panginoon. Kasi it will influence us. It will bring us ng humility. Ganon si Lord Nakita natin, di ba? Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, bagamat siya'y Diyos, nasa langit, na matindi ang karangalan, matindi ang karangyaan doon, pero iniwan niya yung bumaba siya para sa atin. It is because of love. Amen? At nakita natin, hinarap niya yung cross. Amen? Tinanggap niya, nandoon yung shame and suffering and death. Hindi niya yun, lahat yun napagtagumpayan niya. Na yun yung halimbawa, bakit niya napagtagumpayan? It is because of genuine love. Kaya I really believe, if you are influenced of God's genuine love, kapatid, kapag ito ay naghahari sa atin at ito din ang dahilan ng ating paglilingkod, because we have a genuine love sa Diyos, kapatid, it will also cause us, it will bring us a humility, endurance, submission, obedience, even joy in serving God. Nakikita natin, nagtagumpay. Magtatagumpay tayo. Kaya pinakamahirap yung pinagdaanan ng Panginoong Yesus kasi wala nga siyang kasalanan. Pero it is because of genuine love na taglay niya sa bawat isa sa atin. Ito yung dahilan niya, kapatid, ng kanyang ginawa. Amen? Na siya ay bumaba dito sa lupa para lang tayo ay katagpuin. It is because of genuine love. Sa buhay natin, ganun din sa paglilingkod natin. Kapag yan ang dahilan, you serve God because of genuine love. Not because of duty, not because of responsibility, but because, we respond to God's genuine love. Kaya ngayong umaga, nais ng Panginoon na tayo po'y matutunan natin yan at maangkin natin yan sa buhay. Even though there is we experience times of great loss, hindi naman lingid, but losses are part of life, kapatid. And the greatest, sabi doon, God's love reaches out to broken heart. So, ang pag-ibig ng Panginoon na ito pong genuine love ay patuloy na umaabot sa mga broken heart. So, maraming broken heart, broken family, broken life. Amen? Marami pong ganyan ngayon. At kapag mayroon tayong genuine love sa Panginoon, itong mga tao na ito, maabot natin yan. Amen? Kaya po, salamat sa Panginoon sa kanyang ginagawa. So whatever your loss, God understand. Amen? So sa buhay natin, nararanasan natin yan. It's part of life na tayo man po ay napipailure, nadidepress, bumabagsak tayo, we fall, and nadidistract tayo sa ating paglilingkod. Sino rito nadidistract sa paglingkod niya? Because there is distraction. Amen? And there is somehow nawawasak. Amen? At nararamdaman natin yung somehow we are defeated. Amen? Kasi it is part of our life. Amen? Part ng buhay yan. Kaya nga napakahalaga nung talagang maging konektado, patuloy tayong maintindihan natin to. Na maintindihan natin yung genuine love na ito. At talagang paniwalaan natin. Amen? At na hindi tayo masiseparate sa Panginoon. It is because of this genuine love. Amen? Na talagang itinuturo sa atin ng Panginoon. When your heart is breaking, si Lord nagkikare, nag-uunawa sa atin at naintindihan niya tayo. Amen? At walang doubt yan, kapatid, pinatunayan na yan doon sa cross. So yung atin pong tema ngayong umaga, yung ating subject, it's about love, at ang ating
tema ay pinamagatan nating genuine love, kapatid. Genuine love never change. Nakita niyo po yun? How can we separate, amen, from the genuine love of God? Amen, kapatid, amen. Sabi doon, ang genuine love never change. Kaya napakahalagang ma-impluwensyahan tayo, panaligan natin, and tayo pa'y ma-impluwensyahan ng ganito, ng klaseng pag-ibig. Nawa, i-check natin sa buhay natin ngayon. Somehow, naglilingkod tayo, baka hindi pa ganon. Amen, but be reminded of God's word. Ganito si Lord na naglingkod. Bumaba rito sa lupa para maglingkod. At taglay niya po yung genuine love. Nakita natin, even suffering, death, shame, there is joy na naglilingkod si Lord. Kaya talagang katagumpayan yung kanyang, even death, amen, ay napagtagumpayan niya, kapatid. Amen? So, this genuine love is reliable. Maasahan natin ito sa buhay. Kapakipakinabang at talagang magdudulot ito ng katagumpayan sa bawat isa sa atin. At ito po yung ating binibigyan diin ngayong umaga, kapatid. Kaya po napakahalaga nun. Sabi kanina, how can separate us? How can we separate us from the genuine love? Na doon yung sinabi ko kanina, if we don't believe, lack of understanding of God's word, kapatid, kaya napakahalaga nun nung paglago sa salita ng Panginoon. Amen? Maintindihan natin. Sige po, ito po yung ating tinatalakay. At ito yung number 1. Ayan. Amen. Balikan natin yung number 1. Sabi doon, kapatid, what can we learn about God's love? Kapatid, ano yung matututunan natin? Kapatid, maunawaan natin ngayong umaga. Sabi ko nga doon kanina, what is genuine love is? Ano nga ba yung genuine love? And what can we learn about God's genuine love? At ano pa yung unang points natin, kapatid, na natutunan? What can we learn about God's genuine love? Sabi doon, God's genuine love bring Him to where we are. Amen. Bring Him to where we are. Amen? So, napakahalaga na ito. Na kahit ano man sitwasyon mo, ano man ang kondisyon mo, saan ka man ngayon, kapatid, tandaan mo. God's love for us, kapatid, will bring Him where we are. Amen? Talagang kakatagpuin niya tayo. Nakita po natin yung ginawa niya. He left heaven to come where we are. Amen? And He endures the cross, kapatid. He offers forgiveness sa bawat isa sa atin. Kaya kung ano man ang kondisyon mo, amen? Si Lord po ay nariyan, kapatid. At dahil mahal ka niya, nariyan siya, kapatid. Iniwan niya ang langit para sa iyo. Tiniis niya ang cross para sa iyo. And He offered forgiveness. Amen? Kapatid, and meeting us where we are, kinakatagpo niya. Nawa ngayong umaga, kapatid, ay katagpuin tayo ng ating Panginoon. Pangalawa, what can we learn about God's genuine love? God's genuine love causes Him to enter into our pain. Amen? So somehow, ang mundo natin is very full of pain. Amen? Punong-puno ng pasakit. Amen? Kahit sino. Amen? Lahat ng tao, kahit mananampalataya, even pastor, leaders, lahat. Nakita natin noon ang mga prophet, kung paano sila nakaranas. Kapatid, there is pain sa mundong ito. Amen? Kaya hindi natin mamahalin ang mundong ito. At ayaw ni Lord na tayo po ay puro pain. Amen? Amen? At kaya po, God make a way. Amen? Dahil sa kanyang pag-ibig, kapatid, He causes us to bring Him to where we are and causes Him to enter. Amen? God wants us to join. God wants us to step, amen, doon sa ating sa mga pain natin. Amen? Kaya salamat. Nakita niyo po 'yon na it is true. Kahit anong gawin natin, kahit anong gawin pagsisikap, talagang mararanasan so much pain sa mundong ito. But God makes a way, kapatid. Amen? Kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, kapatid, naniwala tayo sa Kanya, makikita natin, mararamdaman natin yung paglapit ng Panginoon sa atin at pag-join, pag-enter into our pain. Amen? Sa lahat ng pain natin, sabi nga, God knows our pain, kapatid. Nakita natin, entering the house of mourning. Siya po ay talagang pumapasok doon. Amen? Umi-enter siya doon sa mga, nandoon sa mga great sadness. Amen? Sa mga sitwasyon, ang mga pamilya na ay maraming kalunos-lunos sa mga pamilya. We all have our days. Sabi, minsan ay nararamdaman natin yung hindi tayo, parang hindi na tayo makasurvive. Amen?
Pero nakita natin, if we respond to God's love, kapatid, nakikita natin kung paano tayo nag-gogobi, kung paano tayo tinutulungan ng Panginoon. And nakita natin yung damdamin ng Panginoon sa buhay nila Martha at Mary, kapatid, na nung sila po, sabi doon, Jesus feeling the pain of this grieving family. Tandaan mo yon. Hindi ka nag-iisa. Alam ng Panginoon ang mga pain ng bawat buhay, ng bawat pamilya. He groaned, he was troubled. He wept, kapatid, and groaned in himself. So matindi po ang pagmamahal ng Panginoon. Amen? Kaya po nakita natin doon, he was touched and he moved deeply. Amen? Yung move deeply na yon ay is unlimited work. Kaya kahit ano pa ang sitwasyon mo, amen, kaya solusyonan ng ating Diyos, kapatid. Na kahit 4 na araw ng patay, dapat hindi na yung gagawin. Kasi sobra na yon. Talagang, baga, ang mga tao doon, talagang they amazed. Pero talagang it is because of God's love, He works, powerful works, pinarana siya doon sa magkakapatid na yung kapatid. It is because of His love. Amen? Kaya sa buhay natin, asahan natin yan sa mga panahon ng mga pain. Amen? Amen? Iba-iba ang pain eh. Iba-iba ang level ng pain. Gano'n na ba katindi ang pain na naranasan mo sa buhay? Amen? At nakikita natin yan, it is true, na sa ating pagtitiwala sa Panginoon, and truly, God enter into our pain. Kaya po nakita natin yan. Nakukure yun. Amen? Gaano man katindi yung pinagdaanan mo sakit, gaano man katindi ang pagkawasak, talagang God is able. Amen? Amen? Napakahalaga ng ating Diyos. Amen? At salamat dahil mahal natin siya at magdagtiwala tayo. Kapatid, once again, God's love bring him where we are. God's love causes him to enter into our pain, kapatid. At ito po yung pangatlo natin. What can we learn about God's genuine love? Ito po yung, dito po tayo magtatapos, kapatid. Amen? Sabi diyan, what can we learn about God's genuine love? God's genuine love moves Him to bring us hope. Yun po ang tinuturo sa atin ngayong umaga at dito po tayo magtatapos, kapatid. Ano po yung matututunan natin sa pag-ibig ng Panginoon, sa genuine love of God, kapatid? Not only to bring us where we are, kapatid, not only to enter into our pain, but God's love, God's genuine love, kapatid, moves Him to bring us hope. Ibig sabihin, God's love worked Him to bring us hope. God's love caused Him to bring us hope. Amen? Yan po ang tinuturo sa atin. God's love motivate Him to bring us hope. Ito yung nag-impluwensya sa Kanya, kapatid. Ito yung nag-touch sa Panginoon. He was touched because of His love. Amen? To enter into our pain and to bring us hope para magdulutan tayo ng pag-asa. Yun po yung dahilan. Kaya hindi yan mapipigilan. At yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Pag tayo na-impluwensyahan, if we serve God because we love Him, tayo namumuhay at naglilingkod sa Panginoon with a genuine love also, mayroong totoong pagmamahal sa Panginoon. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, man, gawin mong tunay ang pag-ibig mo sa Diyos. Yun pong ibig sabihin nun eh. Na nakita natin, we will be touched. Diba? Maraming mananampalataya na hindi ngayon ang nagbubunga. Walang bunga because they are not touched eh. Lumilipas ang bawat araw, bawat linggo. Amen? If we are touched, kapatid, if the genuine love, there is genuine love sa Panginoon, we will be touched. Kaya talagang ito yung nag-i-empowered sa atin. At ito yung God's genuine love moves Him to bring us hope. Ito yung dahilan bakit nabigyan tayo ng pag-asa. At yung mga taong nakapaligid sa atin, marami pong wala ng pag-asa ngayon. If there is genuine love for God, we will be touched also. This genuine love will moves us, amen, to bring hope also dun sa mga walang pag-asa. Di ba? Sabi nga, marami tayong mga kaibigan. Nasaan yung mga kaibigan natin? What our friends are for? See? Amen? Nakita natin yon. Sila ba ay nandun na sa assurance of salvation? Amen? Do we share the gospel? Tayo ba'y nagtatanim ng righteousness sa kanila? Amen? Tayo po ba ay inaabot natin sila, kapatid, without genuine love? Ito po yung makikita natin sa buhay. Amen? Kaya ito po yung very important sa mga oras na ito. Bago tayo matapos, kapatid, God wants us to be influenced. God wants us na maghari sa atin yung genuine love niya.
Kasi ito po ang dahilan. Why our Lord Jesus Christ, kapatid, sabi nga doon sa unang points natin, ito yung dahilan, kapatid, that bring Him where we are. Amen? Kahit trono, iniwan niya yung isang magandang kalagayan. Amen? Isang magandang sitwasyon. Amen? Iniwan niya, kapatid, ang trono, iniwan niya, kapatid, ang kalangitan para lang bumaba. Because of love. Amen? At mahalaga po ito sa atin. Minsan nagtatanong tayo, paano ba tayo magiging mabungahin? Paano ba tayo lalago? This year, yan ang isa sa talagang natin, ng ating assembly, na talagang, Lord, help us. Tinuro ni Lord yung first, yung fallow ground, men. Break up your fallow ground, men. Kailangan yung mawala ang pagiging matigas na puso, men. Kailangan yan ay, men, ma-break yung fallow ground na yan at maging plowed ground yan, kapatid. Men, para yung pagtatanim, yung mga salitang itinatanim sa atin ay it will works. Men, ito po ay magpapalago sa atin, magpapala sa ating mga buhay. Men, kaya makikita natin ang halimbawa ng ating Diyos, kapatid. It is because of His genuine love, kapatid. Ito yung dahilan. God's love bring Him to where we are. At I really believe, kapatid, ito rin ang magdadala sa atin sa lugar na ito. Ito rin ang magiging dahilan, kapatid, at pupunta tayo kung saan ang mga tao. It is because of genuine love. Amen? Amen? Hindi kailangan sabihan ng pastor kasi, hindi yan mapipigilan. Yan po ang talagang itinuturo sa atin. Kapag there is a genuine love, amen, talagang it will bring us to where we are. Tulad ng ating Panginoon. This genuine love of God will cause us also to enter maraming painful na mga buhay ngayon. Maraming nakakaranas ng pain. At kawawa naman, hindi sila naaabot. Amen? And tayo po inabot ng Panginoon para umabot din. Amen? Kaya wag tayong tayo po humakbang, amen, doon sa mga, simulan natin doon sa pamilya, sa mga taong nakakasalumuhan natin bawat araw, madala natin sila sa Panginoon, puntahan natin sila, and let's enter into their pain. Amen? Makita natin kung sila wala pa sa Panginoon, talagang ang buhay nila ay talagang puno ng pain. Amen? At nawa, yung pag-ibig na yan ng Panginoon, the genuine love, kapatid, it will cause us also to enter sa kanilang mga pain. At ngayong umaga, hindi lang tayo umi-enter doon sa pain, but God's love moved Him to bring us hope. Tayo din po, this genuine love, kapatid, na meron tayo sa Panginoon, will cause us, kapatid, will moves us to bring hope una sa pamilya. Amen? Nakita niyo po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. God wants us to bless our lives. Yun ang tinuturo niya. God wants us, amen, na tayo po'y magtagumpay sa buhay na ito. At God wants us, kapatid, na tayo po ay magawa natin yung ninanais ng Panginoon. Unless the genuine love ng Panginoon ay hindi nag-influence sa atin, hindi natin magagawa ang mga bagay na ito. Amen? Kahit anong gawin natin. But ito pong tinuturo sa atin. Ano bang sikreto para po tayo ay maabot natin itong mga puno ng pain? Amen? At yung mga taong walang pag-asa, amen, magamit yung ating mga buhay. Ito po yung sekreto nun. God wants us, kapatid, amen, na ma-impluwensyahan tayo, maghari sa atin itong genuine love na ito. What can we learn about God's genuine love? God's love moves Him to bring us hope, kapatid. Ito yung nag-inspire sa Panginoon. Ito yung mag-i-inspire sa iyo at sa akin. If there is genuine love, makikita natin. Hindi man tayo nagkikita, bawat isa sa atin umaabot talaga. Amen? Alam natin ang mga taong wala pa sa Panginoon talagang full of pain. At tayo mga mananampalataya, somehow nakakaranas pa tayo, but hindi na siya ganun sa atin. Amen? Hinahawi. Meron tayong Diyos na katuwang natin na nagpo-protect sa atin at tinutulungan niya tayo sa lahat ng kinakaharap natin. Amen? Amen? Ang napakahalaga. Sabi ko nga, God is a powerful, nothing is impossible to God. Pero nababaliwala yung kapangyarihan na yon if people not believe. Amen? Walang magawa ang Diyos. Kasi si Lord, hindi siya talaga namimilit, nakatayo lang. Tayo po yung lalapit. At nakita natin, hanggat hindi tayo lumalapit, talagang hindi natin nararanasan yan. At yung mga tao, ganun din. Kaya ngayon, tayo, by sharing God's Word, kapatid, amen, ang mga tao na yan ay nakakalapit. Amen? By sharing our testimony, amen, kaya kung hindi tayo gagawa, kapatid, kaya napakahalaga ng genuine love. If the genuine love of God, kapatid, ay naghahari sa ating mga puso, it will moves us
Amen? It will moves us. Ibig sabihin, ito yung mag-i-inspire sa atin, ito yung mag-a-attract sa atin, ito yung mag-i-influence sa atin, ito yung mag-i-impress sa atin to bring us hope sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga taong wala pa sa Panginoon. Kaya sabi doon, kapatid, ano man, sa atin ngayon, kapatid, somehow, hindi ko alam kung anong pinagdaraanan natin, kung tayo man dumadaan sa, minsan, ganun, may maraming mananampalataya na somehow ay nandoon sa kawalang pag-asa. Amen? So ngayong umaga, tinuturo po sa atin, kapatid, isa sa matutunan natin, alam mo ba ang pag-ibig ng genuine love of God? God's love move Him to bring us hope. Kung ikaw ay walang pag-asa ngayon, si Lord, He is moved. He was inspired, kapatid, to give us, to bring us hope, kapatid, sa umaga na ito. Gusto ko lang pong basahin. Ito pong ating text, yung verse 39 hanggang 44. Gusto ko pong basahin yan. John chapter 11, verse 39 to 44. Ito po ang sabi ng verse 39 to 44. Sabi ng Panginoon, nung siya po'y nandoon na, at nakita natin, patay na si Lazaro, at nandoon na sa libingan, sabi ng verse 39, sabi ng Panginoong Jesus, "Take away the stone," He said. "But Lord," said Martha, the sister of the dead man, yan, kapatid ni Lazaro, "by this time, there is a bad odor." Kumbaga, nangangamoy na yung kanilang kapatid na namatay. Amen? "For he has been there for 4 days. Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" Ganun kahalaga yung paniniwala. If you believe, we will see the glory of God. Amen? Nakita natin yung kahalagahan ng pananalig sa Panginoon. Do you believe? If you believe, you will see the glory of God. Amen? Sa lahat ng naniniwala, nanampalataya sa Panginoon, you will see the glory of God. Amen? Kaya po napakahalaga nun, kapatid. Kaya yung sitwasyon nila, patay na, imposible na, 4 na araw. Buti kung kamamatay lang, para maita natin may pag-asa pa. Kasi sabi nga doon, ilang days bago nawawala talaga yung ng kaisipan. Pag namatay pala isang tao, hindi dahil wala ng pulso, pero buhay pa pala yun. Marami pa palang nagpa-function sa kanyang katawan na buhay pa. So minsan, ang tinitingnan lang pulso, no? Sabay tapon na, okay, wala na yan. Wala ng pulso eh. Pero sa pag-aaral, makita natin, wala ng pulso, pero ang dami pa palang parts na buhay sa kanya. Amen? At ang kaisipan, ang pinakahuling-huli na talagang mamamatay, mawawalan na ng buhay. Kaya talagang tama yung ginagawa natin na kapag may naghihingalo, kinakausap natin kahit hindi na siya nakakapag-response. Amen? Amen? Lalo na kung may pulso pa, lalo na rinig na rinig pa, buhay na buhay pa, nakakarinig pa yan. At napakahalaga na mabigyan natin ng pagkakataon. Tulad ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa kasama niya sa nakabayubay sa krus, amen, na nabigyan din ng pagkakataon na naisama pa. Amen? Kasi yun ang hindi dahil sa gawa tayo ililigtas, kundi dahil sa pananampalataya. Kaya kahit wala pa tayong ginawa, but if you truly believe, kapatid, sabi ni Lord, ngayon din, dadaling kita sa paraiso. Kaya ang pananampalataya ay napakahalaga. At minsan, sa mga nandun, ngayong panahon na ito, somehow maraming naghihingalo na. Amen? Amen? Na kapatid, nawa, itong let be influence of this genuine love, hindi natin masayang ang bawat araw ng ating buhay. Amen? Meron po akong kausap, ako po naniniwala na kapag tinawag tayo ng Panginoon, para saan? Para maglingkod. At maglingkod, para saan? Isusulong natin yung kanyang gawain. Amen? Yun eh. Ako'y naniniwala sa mga lumapit na nampalataya sa Panginoon, naglingkod, isinulong ang gawain ng Panginoon, isusulong niya rin ang buhay mo. Isusulong niya pamilya natin. Maraming gusto isulong ang buhay niya, isulong ang pamilya, pero hindi niya sinusulong ang gawain ng Diyos. Very important po yung makita natin na sa ating buhay bilang mananampalataya, kapatid, amen, ay tayo tinawag para maglingkod, para isulong natin. Kaya ako naniniwala, until now, hanggat sinusulong mo, totoo ang gawain ng Diyos, kapatid. In despite ng mga mararanasan nating pain, trouble, we are not exempted, but still, kapatid, tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod, para isulong ang gawain niya. Amen? Kaya makikita natin, isusulong din ng Diyos ang buhay mo. Isusulong din ng Diyos ang iyong pamilya.
Minsan naghahanap tayo ng kung anong gagawin natin para maisulong ang buhay, maisulong ang ating pamilya. Isulong mo ang gawain ng Panginoon. Makikita mo, isusulong ka ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord, kapatid. Amen? Kaya tandaan natin yan. Sabi nga, our labor is not in vain. Nakiwan niyo po yon? Kaya pag may ginawa ka sa Panginoon, anong ginawa mo sa Panginoon? Sinusulong mo yung gawain, pinopromote mo ang Diyos. We share the word of God. Pagsulong yan, kapatid. Yung pagpapalago, yung ating pong pag-share, pagtatanim ng mabuting balita. Kaya sabi doon, aani tayo ng pag-ibig. Amen? Maraming taong iibig sa Diyos. Maraming taong lalapit sa Diyos. There is a great reward. Isang kaluluwa pa lang, thousands of heaven. Laging maging reminder yan sa atin, kapatid. Kaya isang kaluluwa pa lang makikita natin na inabot natin. Yun ay pagsulong sa gawain ng Panginoon. Nakita natin kung gaano nagdiriwang ang mga anghel sa langit. Kaya po, balikan ko po, kapatid, sabi ni Lord, then Jesus said, amen, sabi ni Jesus, ulitin ko po yung 39, take away the stone. And he said, but Lord, said Martha, the sisters of the dead man, ni Lazaro, by this time, there is a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Inalis nila yung batong nakatakip doon sa libingan. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. Amen? Ito tinuturuan tayo ng Panginoon na ang Diyos ay nakikinig sa atin. Siya na naglilingkod sa Diyos, na nagmamahal ng totoo sa Diyos, alam niya Father, I know that you heard me. Amen? Kaya po, yung prayer, napakahalaga niyan sa atin. Minsan, marami tayong sitwasyon at gusto nating gawa ng paraan. First, pray. Because our Father will hear us, kapatid, sa ating mga panalangin. Amen? Amen? When we pray, God will work. Amen? Minsan, nakakalimot talaga tayo sa dami ng ano. But ganun pa man, kapatid, patuloy tayong lumago. Sabi dyan, verse 42, I knew you that you always hear me. Sabi ng Panginoon sa ating Diyos. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Amen? Ang ganda, no? Panghawakan natin to, kapatid, bilang leader. Lord, sinasabi ng Panginoon na make a miracle. Dito po sa sitwasyon nila na 4 na araw nang patay si Lazarus, kapatid. Amen? And sabi niya doon, kapatid, nais niya na ang Panginoon. Alam niya na pinapakinggan siya ng Panginoon ang kanyang panalangin, na gusto niyang mabuhay si Lazaro. Sabi niya, but I said this for the benefit of the people. Amen? Not for our benefit. Standing here, sabi diyan, that they may believe that you sent me. Amen? Kaya sa ating mga ministeryo, talagang yung panalangin natin, Lord, make a miracle, move and work, Lord, para mga tao'y manalig sa iyo. Amen? Ganun din po ang sinasabi ng ating Panginoon dito po sa kanyang ginawa dito sa buhay ng magkakapatid na minahal niya. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! Sabi ng Panginoong Yesus. The dead man came out. Lumabas si Lazaro. Amen? His hands and feet wrapped with a strip of linen and clothes around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Amen? So makita natin, inutusan niya yung mga disipulo niya. Kasi nakabalot pa eh. Amen? Ng linen, kapatid. Amen? At tinanggal nila yung binabalot ng araw sa mga namatay. Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did, believed in Him. Amen? Kaya napakahalaga talaga ng miracle. Believe. Amen? That God, when we pray, God will work to make a miracle. Kaya nga this year, di ba, sigaw natin, Lord, make a new miracle. Hindi lang tayo maasa sa dating mga miracle na ginawa niya, sa dating victories. Lord, bring us new victories this 2021. Help us to experience, Lord, a new move, powerful move of the Holy Spirit sa aming mga buhay. Sa church na ito, Panginoon. Make a miracle, Lord. We ask for a new provision. Amen. Help us for all our needs. Yan po ang prayer natin palagi sa Panginoon, kapatid. Kasi pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Amen. Kaya may magagawa tayo. Hindi sa ganang atin. Because we ask sa ating Diyos, kapatid, na tayo nagmamahal sa atin, na tayo man din ay nagmamahal sa Kanya, kapatid. Kaya ito po yung tinuturo sa atin. God's loves move Him to bring us home. Kaya kahit patay na, kaya maintindihan niyo po yung God's love moves Him to bring us hope.
Kasi talagang lose hope na. Wala nang pag-asa para mabuhay si Lazaro. Pero Jesus Christ's heart was touched and He moved deeply. At nakita natin kahit na imposible na, kapatid, talagang walang imposible sa Panginoon. Kaya dun sa mga imposibleng bagay natin, yun, learn, kapatid, na ang Diyos ay may magagawa sa mga imposibleng bagay. Amen? Ano yung kinakaharap mo ng mga parang imposible? Amen? Amen? Pray. Amen? If you truly believe, God will hear us. Itong miracle na ito na dinadalangin mo, not for your benefits, but for the benefits of the people, na para mas lalong maraming lumapit sa iyo at manalig sa iyo. Amen? Kapulutan natin ng aral ito, kapatid. Kaya sabi doon, what can we learn about God's genuine love, kapatid? Nakita natin yung story ni Martha, Mary, at Lazaro. God's love moves Him to bring us hope. Amen? Kaya ito rin po tayo. Kaya sabi diyan, kapatid, never lose hope just when you think it's over. Amen? Tapos na. Diba? May mga ganun tayong sitwasyon. Sino nakakaranas ng ganun sitwasyon? Na parang may mga sitwasyon na parang wala na. Tapos na. It's over. Amen? Sabi diyan, never lose hope just when you think it's over. Minsan naiisip mo yun, natapos na. Never lose hope. Huwag kang mawawala ng pag-asa kahit nakikita mo parang wala na. It's over na. Ano sabi? Keep on trusting. God will send you miracle. Amen? Amen? There is miracle. Amen. God can make a miracle. Kaya minsan ito yon, wag tayo magtatapos doon sa naisip mo, you think it's over. Kasi yan tayo eh. Diba? Meron ganun eh. Sa mga sitwasyon, iba-ibang sitwasyon yan. Yan man ay financial, yan man ay relationship, yan man ay sa family. Dumarating tayo minsan sa ganon. Yan may sa pananampalataya mo, sa paglilingkod mo. Somehow, we think, kapatid, it's over. Amen? Pero ito po yung sinasabi niya. Minsan nakikita natin ganon sitwasyon, it's over. But never lose hope. Just when you think it's over. All you need to do is to keep on trusting. Ito po yung wag nating iwawala. Amen? Wag tayong babase sa atin. Nakabase tayo kung sino ang Diyos natin. Tayo talaga, wala naman eh. Yan tayo lagi, it's over! Yun, talagang, pero praise God, pwede man tayo dumating dyan, tinuturuan tayo ngayong umaga, never lose hope. Kahit nakikita mo na, naiisip mo na wala ng pag-asa, lose hope na, wala na, tapos na, never lose hope pa rin. Keep on trusting. God will send you a miracle, kapatid. Kaya po, ito ang sabi ng Bible eh, nothing is impossible to God and nothing is impossible to those who believe. God is a powerful God. But if you don't believe, yun, nagiging imposible. Kaya pag hindi tayo naniniwala, kapatid, tingnan niyo po ang ibinubunga ng pag hindi tayo nananampalataya. We think it's over. Wala na, tapos na. Amen? Amen? At tuwan-tuwa ang kaaway dyan, ganon. Pero huwag natin kakalimutan that we have God. Sa atin lang pala yun. Naisip lang pala natin yon. Kasi nakabase tayo dun sa kung ano ang pagkaunawa natin sa mga bagay-bagay. At talagang nakikita natin somehow, yun yung ating desisyon. Yun yung ating response, yun yung ating pagkaunawa. It's over. Pero ngayon, tinuturuan tayo. Even you think it's over, never lose hope. Keep on trusting. God will send you miracle. Kaya po, nakita mo natin si Martha, si Mary, Lord, teka sandali po. Baka hindi niyo po alam, 4 na araw na po yung nakalibing dyan. Nangangamoy na po yan. Ayan. Kaya sabi ni Lord, if you believe. Amen? Kaya po napakahalaga lagi yon. Huwag nating ihinto ang pagtitiwala. Kahit lose hope na ang isang, sa tingin mo lang yan. Kasi sa Panginoon, everything is possible. Everything is possible talaga. Amen? At isang araw, ito po, very important marahil, hindi ko alam kung gaano nakatindi ang napagdaanan ninyo at mga nararanasan natin sa mga sitwasyon sa buhay. Pero one day, kapatid, hindi ko alam kung nakaranas na tayo na sa sitwasyon natin kinaharap, wala na. Paano na ako? I think it's over. Ayan. Pero ito po, magdulot sa atin, mag-guide sa atin, matutunan natin, never lose hope, even though you think it's over. Just keep on trusting, kapatid. Truly, there is a miracle sa Panginoon. God will make a way. Yun pong ibig sabihin nun. God will make a way.
where there seems to be no way. Amen? Palapakan nga po natin si Lord. God is a great God, kapatid. Yan ang ating Diyos. Amen? Kaya huwag tayong babase. Kasi darating tayo. Dumating ako sa mga ganyang punto sa buhay. Amen? Katulad nga ng sinabi ko, anong gagawin mo? Yun. Hindi ka magre-rely sa sarili. Meditate the Word of God. Amen? Kahit na mahirap, mabigat sa sitwasyon mo, buksan mo salita ng Diyos. Buksan mo ang Biblia. Read the Bible. Meditate the Word of God. Unawain mo. Panghawakan mo yung mga pangako. Lahat ng sitwasyon natin meron. Itong sitwasyon nila, sitwasyon ng lose hope. Kasi patay na eh. Ano pa magagawa ni Jesus? Dito, comfort na lang pero hindi nila akalain. Kayang buhayin kahit imposible na. So sa buhay mo, sa buhay natin, kahit imposible na, amen, God can make a way. All we need to do is to keep on trusting, believe. Because if we believe, tandaan natin yun, nothing is impossible to God and nothing is impossible to those who believe. Kaya hindi lang tayo dito umaasa na nothing is impossible to God. Yes, all we need to do, dapat ganito rin tayo, nothing is impossible to those who believe. If we believe, God can make a way. There is a miracle. Kahit imposible na yung sitwasyon. Minsan pa, palapakan natin ulit si Lord. Hallelujah! Amen? So yan po ang tinuturo sa atin, kapatid. Sabi diyan, trust in God gives us the hope to survive any situation. Wow. Diba? Trust in God. Ang pagtitiwala sa Diyos gives us the hope to survive. Yun, masusurvive. Malalagpasan natin, kapatid. Magpa-prosper tayo. Mai-endure natin any situation. Kasi merong ganun eh. Talagang may mga sitwasyong I think it's over. Merong ganun eh. Merong ganun. Kaya ngayon, umaga, ma-break yun. Ano nagiging response natin kapag dumarating tayo dun sa ganung punto? I think it's over. Diba? Somehow, yun na yun. We cannot survive. Yun na yun. Amen? Pero nakita po natin ang pagtitiwala sa Diyos. Kung gaano kahalaga ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi sa sarili, hindi sa kung ano nakita mo. Amen? Trust in God gives us the hope to survive, kapatid, to prosper, to endure any situation. Kaya, yan ang buhay ng Kristiyano. Nananagumpay talaga. Hindi dahil kung sino tayo, hindi kung sino yung Diyos na meron tayo. Amen? Amen? Amen. Kaya minsan mahirap eh. Pero kapatid, napakasarap na, yan, na bilang leader, bilang pastor, bilang mananampalataya, itong mga sitwasyon na yun, napakabigat nun. Yung mga, I think it's over. Amen. Pero yun ang tinuturo sa atin. Sa mga ganong sitwasyon, if you think it's over, keep on trusting. Keep on trusting. So alam mo yung buhay na nagtitiwala. We read, we meditate the Word of God, we serve God, we reach out people in spite of you think it's over. Doon sa sitwasyon na meron tayo. Somehow, naiisip natin yun na we cannot survive. Amen? Amen? But dito natin makikita yung kaibahan ng Diyos sa atin. Amen? Or what kind of God we have. He's a powerful God. Amen? Amen? Na yung sitwasyon mo na parang you cannot survive, parang I think it's over, pananaw mo lang yan. Keep on trusting, and if you trust God, gives us the hope to survive. Bibigyan ka niya. Ito po, ulitin ko po, what can we learn about God's genuine love? God's love moves Him to bring us hope. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. If dumating tayo sa punto, I think it's over, keep on trusting. Amen? God, if you trust, gives us the hope to survive any situation, kahit anong sitwasyon. Minsan papalapakan muli si Lord, kapatid. Hallelujah! Sabi diyan, kapatid, don't worry. Ito maraming problema ng kahit Kristiyano, nagwo-worry kasi. Sabi mo nga sa katabi mo, don't worry. Don't worry, kapatid. Bakit po? God is never blind to your tears. Ayan. Minsan may mga sitwasyon tayo na talagang yun ang magiging natin sitwasyon. Your tears. May iyak ka, alam ni Lord yun. Don't worry. Because alam ni Lord yung mga iyak mo. Never deaf to your prayer. Hindi siya bingi. Amen? Kaya napaiyak man tayo, but be reminded that God never deaf
to your prayers. Hindi siya bingi sa mga panalangin mo. May mga sitwasyon tayong talagang mapapaiyak ka. Yung kanina, parang I think it's over. Amen. Talagang mapapaiyak ka na lang. Amen. Pero ito tandaan natin. Let's pray continually. Kaya po, if you trust continually, huwag mo iwawala yun. Continue to trust, kapatid. Amen. Sabi doon kanina, keep on trusting. Keep on trusting. Bakit? Para makapanalangin tayo. Kaya po, pag yun ay pinutol natin yung paghinto sa pagtitiwala sa Panginoon, amen, paano pa tayo makapanalangin? Sayang yung iyak mo. Amen? Pero kung tayo man sa tindi ng sitwasyon, maabot tayo sa worry, kapatid, napapaiyak tayo, but ito tandaan natin, hindi bingi ang Diyos sa mga panalangin and never silent to your pain. Hindi niya binabaliwala o yung mga pain natin, kapatid, meron siyang gagawin. Sabi, He will enter into our pain. Amen. Isa yun sa second points natin yan. What we can learn about God's love, genuine love. Amen. He will cause Him to enter into our pain, kapatid. Kaya hindi nananahimik si Lord sa lahat ng mga pain mo. Amen? Kaya, minsan, pag inunawa na natin to, minsan, ayun, ito yung hinahanap natin na tayo lumagot, lumalim. Talaga minsan dumadaan talaga tayo. Kaya ang paglago, tama yung puno eh. Hindi basta lalago yun ng ganon. Dadaan talaga yun sa iba-ibang bagyo, taon-taon, iba-iba eh. No? Talagang nakikita natin ang mga puno na yan. Na bago lumaki, dumaan yan sa nakaranas siya na makalbo. Di ba? Nakaranas siya na talagang parang naging malungkot ang puno na yan. Pero talagang dahil na natiling nakatayo yan, sa pananampalataya, ang ugat niyan, kapatid. Amen? Sa salita ng Panginoon, kapatid, rooted yan. May makikita natin isang araw, talagang God can make a way na ibabalik ng Panginoon yung gloria, kapatid, sa buhay natin. Sabi diyan ay, He sees and never silent to your pain. He sees, He hears, and He will deliver you to give you. Yan. Amen? God's love moves Him to bring us hope, kapatid. Yan po ang tatandaan natin. Don't worry. God is the only, wala nang iba, who can make the valley of trouble a door of hope. Amen? According to Hosea 2:15, kapatid. Basahin nyo na lang yan, kapatid. Ba't yan yung tinuturo sa atin? God is the only one who can make the valley trouble. When we say the valley trouble, yung depression of trouble. Dahil sa trouble, kapatid, nadidepress tayo, napipighati, nalulumbay tayo, nagkakaroon tayo ng kalungkutan. There are many troubles in this life na nagdudulot sa atin ng depresyon, ng kalungkutan, kapatid, ng kapighatian, ng kalumbayan, kapatid. But, sabi diyan, kapatid, God is the only one who can make the valley of trouble. Yung valley of trouble mo ay magiging door of hope. Ganon si Lord. Diba? Diba? Naalala niyo yung nakaraan? Kapag tayo dumadaan sa trial, nagpasalamat ka, God will turn your trials into blessing. Diba? Amen? Yun tayo. Yun ang buhay natin. Huwag natin kakalimutan yung buhay mo. Bilang mananampalataya, ano yung kalagayan natin sa buhay natin bilang mananampalataya? Even though we are not exempted sa mga trouble, we experience pain, and we experience a valley of trouble. But this valley of trouble, God can make a way that it will become a door of hope. Nagiging gateway ito, nagiging opportunity siya sa bawat isa sa atin. Nagiging doorway, nagiging entrance siya. Ito yung nagbubukas para magkaroon ka ng pag-asa. Amen? Kaya kahit ganun yung sitwasyon natin, sabi nung kanina, don't worry. Amen? Don't worry because God is never blind to your tears. Amen? Never deaf to your prayers and never silent to your pain, kapatid. He sees, He hears, and He will deliver you to give you hope. Yan ang buhay natin. Kaya hindi ka mawawalan ng pag-asa. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa kapag patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kaya kung titingnan natin, what can separate us from the love of God? If we stop trusting sa Panginoon. Kaya wag mong iwawala yon. Even though you think it's over. Sa'yo lang pala yon. Amen? Ikaw lang pala yon.
Amen? Kaya talagang yun tayo. Kaya kung mananangang ka, sabi ni Lord, trust God with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, whatever situation, kahit you think it's over, you cannot survive, man, keep on trusting. God can make a way. Yun ang tinuturo niya sa atin. Palapakan natin si Lord, kapatid. Hallelujah! Ganun kaganda yung love ni Lord. Kaya pag hindi natin na-appreciate yung love ng Panginoon, ang hirap mamuhay sa mundong ito. Isa sa itinuturo sa ating napakahalaga ito pong buwan na ito, kapatid. Amen? Na yung pag-ibig ng Diyos na yan ay napakahalaga. Kaya nga hindi ko akalain aabot ito sa 2 sunod na pag-share sa men's leader ng nitong Thursday lang, Friday, napakarami. Nandun na silang lahat Tinawagan ako ng pinaka-head natin sa sabi, Pastor, baka pwedeng i-share mo uli yung Kasi nakaraan, merong hindi naka-attend at marami-rami yung hindi naka-attend. Yun uli ang pinashare, kapatid. Kasi walang ibang paraan Sa dami ng pinagdaraanan, sa every leaders ng men's, they are parents also. So, very busy. Ang daming responsibility and accountability sa buhay. Paano pagagampanan ang pagiging head ng men's? Yan ang sikreto. If there is genuine love. Yan. Kasi pag kapag merong kang genuine love sa Panginoon, ito yung dahilan, merong kang humility, nagpo-flow, nagkakaroon. It will bring humility, endurance, patience, sacrifice. Nakakapag-sacrifice ka. You can obey yung faithfulness, yung joy, serving God with joy in spite of, it is because of genuine love. Kaya nga si Lord Jesus Christ ang pinakahalimbawa natin. Napakaganda ng kalagayan, bumaba rito at hinarap, pinagtiisan ng cross para sa iyo at para sa akin. Amen? Hinarap niya ang kahihiyan, hinarap niya ang sufferings, hinarap niya ang death with joy. Anong naging resulta? Amen? Great honor. Amen? And great blessing. Great reward ang naranasan ng ating Panginoong, kapatid. Kaya ito po, tandaan natin, meron tayong Diyos, ang ating Diyos is the only one who can make. Siya lang, kapatid, na yung valley of troubles, magiging door of hope. Ganon si Lord. Ganyang kaganda nung inilagay natin. Pinagkatiwala natin ang ating buhay. Nung kinilala natin ang ating Panginoon, let's go back to the basic. Kinilala ko, kaya ako nandito, kinilala ko si Jesus. Tinanggap ko siya bilang tagapagligtas at Panginoon. He's the boss. Sagot niya ako. Yun ang boss Di ba? Yun ang sinasabi. Akong bahala sa iyo. Kasi boss, akong bahala. Yun ang boss. Ngayon, kung ikaw ang boss, yun, talagang yun. If you do not accept Jesus Christ as your Lord. Kaya, once again, do you accept Jesus Christ as your Lord truly in your lives? It requires submissions and obedience. Make Jesus Christ as your master, as your boss and driver ng buhay natin. Yan. Kaya, patuloy tayong tinuturuan. Maging clear yan sa atin. Kasi pag ikaw at ako nagpatakbo ng buhay, talagang puro bangga yan, puro aksidente abutin natin. Talagang we will pay. Amen? Amen? So, tinanggap natin. Kaya babalik tayo lagi. Bakit ba tayo nandito? Kasi tinanggap ko si Jesus. Not only nailigtas ako doon sa masalimuot kong buhay, but I accept. Tulad ng coins, mayroong kara, mayroong krus, two sides, ganon din ang pagtanggap sa Panginoong Jesus. Not only as Savior, but as Lord also. Amen? At kapag Savior, ulitin ko po, tinanggap mo siya as a Savior, ano ibig sabihin nun? Amen, our trust and complete confidence sa ating salvation, pinagkatiwala natin sa, and to all our provision sa needs natin, physically, materially, in all aspect ng ating buhay. He become our provider sa ating mga buhay. Kaya pag tinanggap mo si Lord as a Savior, He's your provider. Pag tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon, as Lord, man, He is your master, He is your boss, He is the driver. Kaya ngayon, makikita mo ngayon, i-check mo ngayon yon. Yan ba yon? Sino ba nagpapatakbo ng buhay? Talaga bang tinanggap mo? Kaya ngayong umaga, na-check mo yan, pwede mo kasing ma-check yan As we hear the Word of God,
As we hear the truth of God, the truth will set us free. Yan. Yan. Kaya si Lord ang gawin mong driver sa buhay. Siya ang gawin mong boss. Pag tayo ang boss. Kaya bumaba tayo. Amen? Ibigay natin ang trono sa Panginoon. Siya bahala niyang kapatid. He is able to the valley of trouble to become a door of hope. Tayo hindi natin kaya yan. Yan ang tinuturo. Kaya parang tinitingnan ni Lord, tinan mo, yan ang magagawa ko. Magagawa mo ba yan? Amen? Hindi. Di ba? Ano yung mga sinabi kanina sa atin? Amen? Na kapag nagtiwala ka, yung sitwasyon mo na imposible, amen? Nalalagpasan natin yan because we trust. Kasi gagawa siya eh. He will move and work. Kaya walang imposible sa anuman sitwasyon mo. Keep on trusting sa Panginoon, kapatid. Amen? Ano pa pong tinuturo sa atin, kapatid? Alam niyo po, sabi dyan, the Word of God gives us timeless hope, kapatid. Amen? Itong salita ng Panginoon na pinapakinggan natin, ang Biblia na binubulay-bulay natin, kapatid, ito po ay the Word of God. Amen? Reliable Word of God, kapatid, and gives us timeless hope. Ito po ay nagbibigay sa atin ng matatag na pag-asa. Stable. Amen? Stable hope. Eternal hope, kapatid. Undying hope. Walang kamatayang pag-asa. Yan ang meron tayo sa Panginoon. Amen? Ang hope dito sa mundo nagiging hopeless. Yung hope sa Panginoon, kapatid, yung hope na binibigay ng Diyos, timeless hope, kapatid, undying. Kaya kahit anong sitwasyon. Kasi nga, nakita natin, kahit na valley of trouble, nagiging way pa. Trials na, nagiging blessing pa. Valley of trouble na, nagiging kaya niyang gawing pag-asa. Amen? Sa buhay ng bawat. Minsan pa po, palapakan natin si Lord. Nung pumunta na po ang Panginoong Yesus doon at hinihanda na nila kasi bubuhayin na ng Panginoong Yesus eh. Talagang He was touched. And He moved deeply. Unlimited na yung kanyang galaw, kapatid. Kaya nagtaka na yung marami. Tika, sandali. Nangangamoy na yan. 4 na araw na yan. Pero because He was touched. Amen? Kaya sa atin, very important yun sa buhay natin. If we are touched, why? It is because of genuine love. If there is genuine love to our God, we will be touched. Kaya kung titingnan mo ngayon, are you touched? Amen? Is your heart was touched? Jesus' heart was touched because there is a genuine love. And because He was touched, He moved deeply. Naging kakaiba yung galaw at gawa niya. Amen? He make a miracle. Amen? Nakita natin yung imposibleng bagay ay naging imposible. Kaya po, nung sila po yung naghahanda para sa resurrection ng Panginoon, the disciple will have a part. Amen? Tayo daw po, pagdating doon sa pagbuhay ng mga patay. Alam niyo po, yung mga wala pang Kristo, patay yan sa harap ng Diyos. Iyan tayo dati. Nung hindi pa tayo nanampalataya sa Panginoon, you and I are enemies of God. We are dead in the sight of God. Lose hope. Yan tayo. Amen? At nakita natin ngayon, yung mga disipulo, sila po'y naging bahagi para po buhayin si Lazaro. Amen? Hindi minagic ng Panginoon yung pintuan. He rolled the stone. Inutos niya yon. Ang nag-roll ng stone ang mga disipulo. Sa panahon ni Lazarus, ang mga disipulo ay inutusan niya. Amen? Take away the stone, sabi ng Panginoon sa verse 39. Yun po yung sinabi niya. And makikita po natin dito, the Lord Jesus Christ has power. Saan? Over grave. Amen? Yan po yung tinuturo sa atin. Sabi diyan, the power of Christ over the grave, kapatid. Merong kapangyarihan ang Panginoon. Amen? Over the grave. When we say grave, kapatid, that is death. Amen? Sa kamatayan ng ginegosyo, kamatayan ng relasyon. Di ba? Merong ganong relasyon eh. May mga relasyon na buhay na namatay. Amen? Pero makita natin, kapatid, ito yung ating Panginoon. He has the power of Christ over the grave, kapatid. He has the power over the grave, over the death, or sa sorrows. Amen? Ang Diyos ay may kapangyarihan sa mga, kung ikaw ay nasa matinding kalungkutan, kapatid, kung ikaw ay unsafe, may ganyan tayong sitwasyon, it is because of somehow, karamdaman,
Amen? Or whatever situation na tayo po ay unsafe or nasa danger, tayo ay insecure today. Amen? Marami ngayon ang buhay insecure. Amen? Amen? Merong buhay ngayon na sa distraction, merong buhay ngayon na masama, amen? Merong buhay ngayon na meaningless, merong ngayong buhay na mga useless. Yan po ibig sabihin ng grave. God, the Lord Jesus Christ has the power over the grave, kapatid. Yan yung ating Panginoon. Kaya sabi diyan, kapatid, Lazarus, come forth! Come out! Yun, sabi ng Panginoon. Lazarus responds to the Lord's call. Amen? Amen? Kaya si Lazarus nagtumugon. Paano tutugon? Yun. When we share the Word of God, ayun, nakita natin yan. Kaya always share. Di ba? Yan ang nakakalang. Kaya nga, napakasarap. Amen? Natutuwa ako doon sa ladies, sa mga online ladies natin. Ano ang pinag-uusapan sa ladies? God's Word. It will bring life. Sa men's, ganun din po yan. Amen? It will bring life. Amen? Kaya yung mga patay ay nabubuhay. Kasi sinishare ang salita ng Panginoon. Amen? People will respond to the Lord dahil po sa Word of God. Amen? Kaya sa anumang mga pagtitipon, lalo pag sa Panginoon, hindi problema pinag-uusapan. Kasi set aside natin yun. Ano yung salita ng Diyos na ibinigay, inahingi natin, at dapat nating i-share. And it will give lives and hope sa mga hopeless. Kaya napakahalaga po noon sa mga pagtitipon palagi. Amen? Ay pinaghahandaan natin yan. Hinihingi natin yung salita na isi-share natin sa Panginoon. At it will bring lives, kapatid. Bubuhay yan ng patay, kapatid. Ayan. Kahit matagal ng patay. Amen? Lalo sa spiritual, sa panahon natin ngayon, kapatid, lalo na napakahalaga. Kasi ngayon maraming taong patay talaga sa harap ng Diyos. Walang pananampalataya, walang relasyon sa Panginoon, disconnected sa Panginoon. But because of, ayan, sa word ng Panginoon, Lazarus, come forth! Come out! Ayun. Lazarus responds to the Lord's call. Amen? Every time we share the Word of God. Amen? Kaya yan po yung pinagpapasalamat ko ngayon sa Panginoon. Naka-third Sunday na yata ako doon sa, Thursday, sa pag-share doon sa bagong Bible studies. Amen? Hindi pa man sila nakakapunta kasi sa umaga kasi naghahanap sila ng hapon. Amen? At padagdag ng padagdag, hindi nalagay ni Lord. Sayang, hindi ko nakuha ng picture kasi nakapokus ako, hindi talaga sa picture. Pero kailangan natin yon para encouragement yun sa atin. Amen? Makita natin na after nila ng trabaho, pagod na pagod sila, nakita mo, realidad. Humihikam. Sabi ko, kailangan sampalin mo yung kaliwang pisngi mo. At pag hindi pa, yung kabila. Kailangan maghilamos ka. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Nung ako dati, nakikinig, ganyan din ako. At yan din ang aking natutunan. Kailangan buhay ka pag nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, meron tayong Sabado, relax, every Saturday, para every time you hear the Word of God. Bakit? Sabi ko, taas ang kamay ng gustong magtagumpay sa buhay. Seryoso ka ba? Talaga? Hindi nga. O ngayong umaga, taas ang kamay ng gustong magtagumpay sa buhay. Taas ang kamay. Dito po sa atin. If you want na magtatagumpay yan, seryoso ba tayo doon? Value God's Word. Nakita niyo po yon? Value. Kaya, ay salamat. Natapos kami na walang nakatulog. Gising na gising. Kailangan mayroon talagang, we need to guide people talaga. Amen? Hindi pwedeng, kaya ito po, tinuturo na natin sa mga pagtitipon natin, merong ganon. Huwag mong hayaan na may matutulog. I-rebuke mo siya. Kasi bakit ka nandito? Diba? Ako gusto ko magtagumpay sa buhay, kaya nagpapatuloy ako sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya we value the Word of God. Pinapahalagahan natin. Hindi pwedeng matulog ako. Walang magaling sa tulog. Amen? We need to prepare ourselves. Kaya nga, yung Sabado, regarding sa ating mga stoplight, yung green, Monday to Friday, tumodo ka, huwag ka nang matulog. Pagdating ng Saturday, hinay-hinay ka na. Yellow lights na yan. Slow na yan. Pagdating ng Sunday, totally stop. Amen? Sa mga bagay para sa sarili. Itutuon natin yan para sa Panginoon. Pag natutunan natin yan, kapatid, amen, yan ang magpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya let's value God's Word na pinapakinggan mo. Amen? Natural yun sa atin, pwede tayong antukin. Lalo na kung yun, hindi mo pa naiintindihan. But we encourage you. Gisingin mo sarili mo. Amen?
Amen, i-value mo yan. Kasi ito yung, kung nagnanais ka, naghahangad ka, na magkaroon ka ng katagumpayan sa buhay, kapatid, magtagumpay ka, yung value God's Word. Ako naniniwala sa lahat na nagpahalaga ng salita ng Panginoon. Kaya nandito ka, hindi lang kailangan para makita tayo sa church. No. Pag gano'n, ikaw na ang pinakakawawa. Amen? You are here because you expect. You believe in God. At narinig natin yung mga salita ng Panginoon. Amen? Value it, kapatid. Believe it, kapatid. Makikita natin sa buhay natin. Amen? Kaya po ito, ang Panginoong Yesus, meron siyang kapangyarihan. Ano man ang pinagdaraanan mo, ano man sitwasyon mo, ikaw man ay sa kalungkutan, kapatid, ikaw man ay nandoon sa mahirap na sitwasyon, nandun ka man, kapatid, nasa matinding kalungkutan, nasa panganib ka, nasa matinding distraction ka, o ang buhay mo ngayon ay hindi maganda at maayos, merong kapangyarihan ng Panginoon sa bagay na yan, kapatid. Amen? He is able, kapatid. All we need to do is to respond. Kaya ngayon yan. Value God's Word. Paniwalaan mo yung salita ng Panginoon. Amen? Sabi dito, kapatid, amen? The disciple are to set him free. Ayan. Pinalabas na ng Panginoon. Nung lumabas na, nag-response na si Lazarus, kapatid. Ito, mga disipulo ay sila po ang nag-alis ng mga benda na nakatali kay Lazarus. That is our part. Jesus has a power over the grave, over death. Sa lahat ng mga patay, ng mga hindi mananampalataya, may kapangyarihan ng Diyos na buhayin. At kapag yan ay sinirian at yan ay nag-response na, ito yung part ng, tayo po ito, mga believers, the disciples are to set him free. Amen? Kaya ano yung lesson dyan sa tinuturo sa words na yan, kapatid? Sabi dyan, lesson, believers have a part in converts taking off grave clothes. Tayo ang ginagamit ng Panginoon para alisin yung grave clothes, yung damit ng patay. Amen? Amen? Tayo po yung ginagamit ng Panginoon. Yan po yung damit ng unsafe, ng panganib, ng kalungkutan, ng distraction sa kanilang mga buhay. As we share the Word of God, kapatid, amen? Yung meaningless na yan na kanilang mga nasa kanila, nawawala, naalis yun, kapatid. Tayo pong ginagamit ng Panginoon doon. Yan po yung lesson dyan. The disciple are to set him free. Tayo pong gagamitin ng Lord para makalaya itong mga tao na ito. By sharing the truth of God's Word sa kanila, kapatid. Amen? Kaya napakahalaga po ng ating pagsishare ng salita ng Panginoon. Amen? Sabi po dito, kapatid, fear brings torment. Dito sa mundong ito, somehow, hindi ko alam, ang sitwasyon, marami ngayon ang punong-puno ng takot, kahit mananampalataya. Kaya napakahalaga talaga ng paglago, kapatid. Amen? Kasi para hindi tayo pagharian ng takot. Ayan. Fear brings torment. Amen? Kapag tayo ay naghari sa atin ng takot, kapatid, yan yung talagang magbibigay sa atin ng trahedya sa buhay. Amen? Talagang pinipreso tayo ng takot. Amen? Takot sa kinabukasan. Amen? Takot sa pamilya, takot sa pinansyal, takot sa magawalan ng trabaho. Amen? Maraming bagay sa mundong ito, kapatid, na magdudulot sa atin ng fear. At tandaan natin to, wag nating hayaan maghari. Lagi natin sinasabi niya, pag naghari yan, ibig sabihin, wala yung faith sa puso mo. Amen? Pag naghari ang faith sa puso natin, wala itong fear na ito. Yung pagtitiwala sa Panginoon ang paghariin natin. Para nawawala yung ating mga takot. Kasi yung takot na yan, kapatid, nagdudulot yan sa atin. Yan ang naging nila, nag-aaguni tayo. Tinotorture, nakikurse tayo dyan. Yung pain, sadness, discomfort, yung trouble, yan ang dinudulot ng fear sa atin. Kaya hindi pwedeng paghariin yan. Palitan natin ang pagtitiwala sa Panginoon. Ito pong fear na ito, palitan natin, kapatid, ng pagtitiwala sa Panginoon. Tandaan po natin itong words na ito. God's genuine love brings tranquility. Amen? Yung tunay na pag-ibig ng Panginoon, kapatid, ito po yung nagdudulot sa atin ng kapayapaan, ng katiwasayan, kapatid, ng kapanatagan, kapatid. Amen? Sabi diyan, stop being tormented by fear. Amen? Kaya, tandaan natin yon. Isa ito sa mga talagang nagtutorture sa atin. Pag may mga sitwasyon tayo, natakot agad tayo. Amen? Na kumakaharap tayo ng mga bagay at tandaan niyo po, itong takot na ito, kapatid, nararanasan, natutorture tayo sa bagay na yan, kapatid. Yan po ay nagbibigay sa atin
ng pain, ng trouble. Kaya sabi diyan, stop being tormented by fear. God's genuine love. Kaya paniwalaan, Lord, alam ko, mahal mo ako. Kaya whatever situation, ano man itong naranasan ko ngayon, alam ko, Panginoon, kaya mong, sabi nga doon, God can turn into blessing ano man yung mga sitwasyon natin. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot malugi. Huwag ka matakot na mawalan. Yun. Kasi yan, takot na yan. Tandaan natin. Yan po ang nagtutorture sa atin, kapatid. Amen? Yang takot na yan, kapatid. Kaya sabi diyan, stop being tormented. How, kapatid? Amen? Ito po. By trusting doon sa genuine love ng Panginoon sa buhay natin. We overcome by resting in His genuine love. Amen? Let us rest, kapatid, doon sa genuine love ng ating Panginoon. Let us relax. Ibig sabihin, kapatid, let us stand. Tumayo tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen? Bumasi tayo sa pag-ibig. Bumasi tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Sa pag-ibig ng Diyos. Pagkatiwalaan mo yun. Amen? Amen? Maniwala tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? All we need to do is to accept Jesus Christ as your Lord and Savior sa buhay. I-submit natin ang buhay. Sumunod tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa lahat ng kaligtasan natin, hindi lang sa buhay na ito, maging sa kabilang buhay. At anumang pangangailangan mo, He is your provider. Amen? Physical and spiritual, material na bagay, kapatid. Jesus Christ as your Lord, as your Savior, He is our provider. Yun po yung papel ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Yun po yung papel niya sa atin. Amen? As Lord and Savior. Ano ba si Lord sa buhay mo? As Lord and Savior. Yan ang papel ni Lord. Yan ang gusto ni Lord na maging papel. Gawin mo siyang tagapagligtas mo. Gawin mo siyang Panginoon, Master ng iyong buhay. Yan ang gusto niya maging papel sa buhay mo. Amen? Kaya pag si Lord walang papel dyan sa buhay mo, ikaw ang nagmaster, ikaw ang naging boss, talagang napakahirap ng sitwasyon natin. Hindi natin makamit ang tagumpay. Yan, napakahalaga po natin maintindihan natin yung ating relasyon at yung salita ng Panginoon ngayong umaga na painunawa sa atin. Makasalanan pa lang tayo, minahal na tayo, how much more na nanalig ka sa Panginoon. Ando na yung tagumpay eh. Amen? Kaya wag na tayong manangan doon sa sariling karunungan, sa diskarte natin. Amen? Sagot tayo ni Lord. Amen? Dahil nagtiwala ka sa Panginoon, tandaan natin yon in all aspect ng ating buhay. Sa lahat ng pangangailangan mo, physically, spiritually, materially. Amen? Sagot ni Lord, He is your provider. He is our provider, kapatid. Kaya stop being tormented by fear. Huwag ka matakot. Alisin mo yung takot. Ayaw ni Lord ng malungkot. Amen? Tinawag tayo ng Panginoon para maging masaya ang buhay. Amen? At gusto ni Lord, naglilingkod tayo ng may mas kasiyahan. At nagagawa natin yung paglilingkod na may joy, it is because of genuine love. Kaya nga, pag walang genuine love, mabigat ang paglilingkod sa Panginoon. Si Lord ang halimbawa noon. Nakita natin yung pinagdaanan ng Panginoong Yesus nung siya ay naglingkod para sa atin. Yung shame, yung suffering, yung death, napagtagumpayan. Yung cross, na-endure niya, kapatid. Napagtagumpayan niya ang lahat ng yan, kapatid. Amen? Sabi diyan, kapatid, genuine love casted our fear, kapatid, inaalis niya ang takot. Kaya po, pag naniwala tayo, we hold on, we trust that we love God's. God's loves us so much, kapatid. Paniwalaan mo yan. Sagot ka ng Panginoon, kapatid. Yan ang mag-aalis ng ating mga takot, kapatid. Knowing, sabi diyan, genuine love casted our fear. Knowing that we are loved, make us unafraid, kapatid. Inaalis niya yung takot eh. Kaya yun eh. Kaya pag alam natin, bakit kailangan, kaya po napakahalaga pag kulang tayo sa salita ng Diyos, lack of understanding sa salita ng Panginoon, paano tayo magiging unafraid, kapatid? Amen? So tinuturo ng salita ng Diyos yung great love ng Panginoon, genuine love ng ating Panginoon, kapatid, na nag-aalis ng ating takot sa buhay. Yung sabi diyan, kapatid, this genuine love brought Jesus to the cross. Amen? Alam natin yan. Yung genuine love na yan, nakita natin. Ito ang nagdala sa Panginoon, kapatid, doon sa krus, kapatid. Ito ang nag-force sa Panginoon na tanggapin ang kabigatan sa krus. Ito ang dahilan. Kaya sinabi yan sa Panginoon eh. Alam niyo po, malinaw sa Panginoon. Nung siya po'y bumaba, may ibinigay ang buhay para sa atin at siya po ay ipapako sa krus. Alam niya po yung malinaw po sa kanya na kakaharapin niya yung matinding
matinding trouble, matinding pain, kapatid. Amen? Pero makita natin yung genuine love niya ang nangibabaw, na siyang nagdala sa kanya, nag-force, nag-encourage sa kanya, kapatid. Ito yung nag-ano sa kanya, to go further, to go beyond. Yung genuine love, you will go beyond. You will go further. That it is because of genuine love, kapatid. Men, sabi nga dyan, genuine love is saving love. It's also keeping love, kapatid. Yan din ay, sabihin yan ay magkikare sa atin, magre-repair sa atin yan. Yan po ay trusting love, kapatid. Yang genuine love na yan, kapag meron tayo yan, yan po yung mapagkakatiwalaan. Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mapagkakatiwalaan. Amen? Kaya, let's value this message, kapatid, about God's genuine love, kapatid. Sabi dyan, kapatid, God has a reason for allowing things to happen. Amen? May mga bagay kasi minsan, kaya tandaan natin, no, as a believers, sa mananampalataya, there is no regrets. Very important po yan, na ma-absorb natin yan. Kasi maraming mga Kristiyano na hindi na-absorb tong bagay na ito. Amen? Talagang somehow dumadaan tayo, may mga pagdaraanan tayo. Pero matuto tayo that God has a reason for allowing things. Kasi anumang bagay na nangyari sa buhay, may kapahintulutan bilang mananampalataya. Kung ikaw ay kinikilala mo sarili mo, you are a believers, ikaw ay Kristiyano, everything will happen in your life, God allow it. And God has a reason for allowing it. Things to happen, kapatid. We may never understand. Ito yung problema eh. Kasi hindi natin naintindihan yung kanyang wisdom. But we simply have to trust. Kaya ito po ang paiiralin mo pagtitiwala. Amen? Kasi hindi natin naiintindihan. Lalo pag tinan natin, Lord, naglilingkod naman ako sa inagaban. Ganun mo siyan Kristiyano eh. Pero bakit mo inalaw? Yun, because we may never understand His wisdom. Kaya ang Kristiyano, totoong Kristiyano, never regrets tayo. Wala tayong pinagsisisihan. We entrust everything sa Panginoon. Amen? 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 Wala tayong pagsisisihan sa Panginoon. Amen? Hindi lang natin talaga, yun, minsan nagkakaroon tayo ng question, why God allowed these things? Ba? Sa buhay natin, ano ba yung mga nangyari? Sa buhay mo na sinasabi mo, Lord, bakit ba nangyari yun? Bakit nangyari ito? Ayan. May mga ganun tayong sitwasyon. Amen? Tinuturo yan sa atin ngayon. The reason why we question, because we never understand His wisdom. Hindi natin alam yung kanyang karunungan, kapatid. Amen? Yung kanyang katalinuhan, yung kanyang kaalaman. Hindi natin kasi alam. Amen? All we need to do is to simply have to trust His will, kapatid. Kaya ang sabi dyan, kapatid, no matter what happened to you in the past, yun, ito tatandaan mo bilang Kristiyano, no matter what happened to you in the past, we have so many past, or what is going on in your life right now, ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon, ano man kinakaharap mo, pati yung past mo, no matter what happened, kapatid, sa past mo at sa ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, it has no power, ito tatandaan natin yung words, it has no power to keep you from having an amazing good future. We, as a believer, we have amazing good future if you walk by faith in God. Kaya yun eh. Gustong sirain ang kaaway. Ito po yung gustong sirain ng kaaway, na tayo po'y lumakad sa pananampalataya sa Panginoon. Ayan. So whatever na mangyari sa atin, amen, don't question. No regrets. God allow it. At hindi mo naintindihan, hindi natin maabot yung kanyang karunungan, yung wisdom niya. Amen? Kaya sabi dyan, no matter what happened, ano bang buhay mo ngayon? Ano ba yung nakaraan mo? Amen? Ano ba yung sitwasyon mo ngayon, kapatid? It has no power to keep you from having an amazing good future if you walk by faith. Kaya ito po yung pagpapatuloy natin. Continue to walk by faith and not by sight. Amen? Kasi meron tayong amazing future, amazing good future, kapatid, habang tayo lumalakad. Kaya lahat ng mga lumalakad sa pananampalataya, clear yan. We have amazing good future, kapatid. Amen? Sabi diyan, God loves you. He wants you to live with victory over sin so you can possess His promises for your life today. Yung pangako ng Panginoon yan. Sa lahat ng mga walking by faith, you have amazing good future at ayaw ng kaaway ng dyablo na ma-receive natin yan. Don't be affected doon sa mga sitwasyon mo sa buhay. God allow it.
Don't question anything and everything that God allows in our lives, kapatid. Amen? Amen? All we need to do is to keep on trusting sa Panginoon. God is a promise, kapatid. Amen? At gusto ng kaaway na tayo ay hindi natin ma-receive yung pangako na yan, kapatid. God loves you. He wants you to live with victory over sin. Amen? Yan naman ang matinding kalaban. Kasalanan. Yan nga yung nagpapahiwalay sa atin. Yan ang dahilan. Hindi si Lord ang umihiwalay. Tayo ang umihiwalay. If we sin, tayo talaga yung umihiwalay. Si Lord are waiting lang to humble ourselves and to, once again to forgive us. Amen? Amen? Hindi kasi nagbabago yung pag-ibig niya. Yung pag-ibig natin ang nagbabago. It is because of sin. All we need to do is to humble ourselves before God. Amen? Amen? Huwag natin sayangin. Do not allow Satan na magtagumpay. Na tayo po hindi natin makamit ito, kapatid. Itong amazing good future, kapatid. Amen? So continue to walk by faith. Amen? Hawakan mo pangako ng Panginoon. And sabi diyan, kapatid, God can restore what is broken and change into something amazing. Amen? So kahit ano pa ang mga nawasak sa buhay mo, mentally, morally, in all aspect, financially, spiritually, whatever broken, kapatid, sa buhay natin, God can restore. Kaya niyang i-repair at tayo ibalik sa dati, kapatid. And change into something amazing. Amen? All you need is faith. Talagang pananampalataya sa Panginoon. Yan yung tinuturo. Wag mong pairalin mo ang pananampalataya. Kaya sabi ko dun sa, di ba? Tumayo tayo sa pananampalataya, wag sa pera. Amen? Yan kasi magpapala sa atin. When you forgive, ito po very important. Somehow dumadaan tayo doon. Ito po, wag mong kakalimutan. Pinatawad ka ng Diyos, magpatawad ka. Yun. When you forgive, you love. Pag nagpatawad ka, yan, nagmahal ka. God wants us to love. Yan. Yan gusto ng Diyos magmahal. Si Lord kasi nagmamahal. Dahil nagmamahal siya, yun, na-receive natin to. When you forgive, you love also. And when you love, ito po ang magandang resulta. When you forgive, you love, and when you love, God's light shine upon you. Amen? God's love will shine upon us. Ito yung mahalaga sa buhay natin. Let the light of God shine in our lives. Amen? Amen? Very important. Palakpakan nga po natin si Lord, kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Amen. God will always be there with us and give us strength to meet the difficulties in life. Amen? Talagang ito yung mga buhay natin sa mundo. There are so much difficulties in life, kapatid. But praise God, who loves us with a genuine love, kapatid. God will always be there with us. Amen? Laging nandun si Lord sa mga nagtitiwala sa Kanya. At binibigyan niya tayo ng lakas para kaharapin ang anumang difficulties in life sa buhay na ito. Kakayanin natin. Walang difficulties sa buhay na ito na hindi mo ba mapagtagumpayan, kapatid. Amen? We are not exempted. Talagang daraanan natin yan. But as we continually keep on trusting sa Panginoon, God will always be there. Kaya sino sinasamahan ng Diyos? Yun lagi natin sinasabi, Lord, samahan mo ako. Magtiwala ka. Sino man nagtitiwala sa Panginoon, ng totoo, sinasamahan ng Diyos at binibigyan niya ng kalakasan para labanan, para to oppose, kapatid, para harapin, kapatid, para mapagtiisan, to sustain, kapatid, sa lahat ng mga difficulties in life, para ma-handle natin, ma-carry natin ang mga difficulties in life. We need to trust sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya hindi pwedeng manangan ka sa isip mo. Bibigay yan kasi limited yan. Amen? God allow it. Amen? At inaalaw niya yun and magko-question. Kaya nagko-question kasi hindi natin maintindihan yung wisdom ni Lord. Yun eh. All we need to do is to submit our lives to obey sa Panginoon. He is the master. Sagot niya tayo eh. Amen? Wag mong gawing master ang sarili mo sa iyong buhay. Talagang bibigay ka. Bibigay tayo doon. Amen? Learn, kapatid, doon sa mga itinuturo ng salita. Bago tayo magtapos, dito pa tayo magtatapos, kapatid. Our loving Lord invites us, bring Him our sins and sorrows, kapatid. Ang ating mga kasalanan, ang ating mga kalungkutan, ay bigay natin sa Panginoon. And response to God's call in genuine love and find new life in Him. So ngayong umaga, kapatid, once again, remind us, kumusta ang buhay mo? Do you respond to God's call of genuine love? Gusto ni Lord magmahal tayo ng genuine love. Pairali natin yan, pagariin natin yan. And find new life in Him. Matatagpuan natin ang bagong buhay sa Panginoon. Through God's genuine love, kapatid, once again, one day,
Tandaan natin yan. Through God's genuine love, we will resurrect at the Lord's return sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po muli, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilaan. Purihin, luwalhatiin ka, Panginoon. Tulungan niyo po kami patuloy na maunawaan namin. At Lord, hindi lang namin maunawaan. Help us to believe and to comply. Help us to apply it into our lives, O God. Tinuturo mo ngayon kung anong sekreto ng tagumpay ng buhay. Wala sa amin, Panginoon. Ikaw ang sekreto. Yung pag-ibig mo na yan sa amin, Panginoon. Your love is a genuine love, Panginoon. Napakahirap ng aming sitwasyon at kondisyon sa mundong ito. Alam ko na alam ng bawat isa yan, Panginoon. But Lord, truly, hindi lang namin malaman, naririnig ngayon yung genuine love. But help us, Lord, to believe and to apply it into our lives. Remind us always, because of your genuine love, it will bring you where we are, O God, Lord. It will cause you, Lord, to enter into our pain. It will move you to give us hope, O God. Yan po yung tinuturo mo sa amin ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy mo po kaming pagpalain. Pinagkatiwala ko po ang buhay namin. Patuloy mo kaming gamitin at katagpuin. Salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kaming mamuhay sa pananampalataya. We have a good, amazing future in this life, O God. Salamat po. Help us. Do not allow us to be distracted of this world, Panginoon. May mga sitwasyon man kaming nararanasan, Panginoon. Tulungan mo kaming i-remind mo kami na hindi namin ko-questionin yun. Wala kaming dapat pagsisihan, Panginoon, sa mundong ito, sa buhay namin bilang mga mananampalataya. Dahil pinagkatiwala namin ang buhay namin sa You are our Lord and Savior. Meron kang ginagawa na hindi namin naintindihan. Tulungan mo kaming, i-remind mo kami, nasagot mo kami sa lahat ng oras at panahon, Panginoon. Hanggat kami patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, wala kaming dapat ipangamba, Panginoon. Ano man ang sitwasyon, Panginoon. Libo man ang mga tumba sa aming kapaligiran, Panginoon, wala kaming dapat ikatakot. All we need to do is to keep on trusting sa iyo. Help us, Lord. Remind us of your genuine love. Help us to be influenced, Lord, of this kind of love. Tulungan mo kami na hindi lamang namin natutunan yung pag-ibig mo. Hindi, nais mo ngayong umaga na mamuhay kami na may tunay na pagmamahal sa iyo, Panginoon. Upang sa aming paglilingkod sa iyo, meron kaming humility, meron kaming endurance, meron kaming perseverance, meron kaming katapatan, Panginoon. Meron kaming obedience, O God. Meron kaming joy sa paglilingkod sa iyo na magdudulot sa amin ng great honor and rewards, Panginoon. Our labor is not in vain. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy mo po kaming kahabagan at pagpalain mong bawat isa. Let this word continually inspire us to surrender our lives completely before you. Kaya ngayong umaga, igawad mo po, Lord, ang kapatawaran at habag at grasya mo sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa lahat ng aming mga pagkakamali and failures, O God. Patuloy namin pinagkatiwalang aming buhay sa iyo. And we claim, Lord, that you will restore our lives continually in all aspect. Salamat po sa kapatawaran. Continue, Lord, we claim the new life, O God, na binigay mo sa amin. Natulungan mo kami makapamuhay dyan sa bagong buhay na yan, Panginoon, na lumalakad na nagtitiwala sa iyo ng lubos. Hawiin mong mga alinlangan, pagpalain mo kami at ang aming buhay sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen.